my channel, and today, gabi na naman, at wala na naman ako magawa, so gumagawa ako na ng video. So, naisipan ko para sa video na to, ay gagawa ko ng first impression sa mga bagong makeups, pero hindi kasi siya full face, so hindi ko siya tinitle as full face first impressions makeup, at chichikahin ko rin kayo. So, mahaba po tong video na to, at puro ko daldalan ko lang po ang laman nitong video na to, so, kung ayaw nyo po nun, okay lang po. If you're interested sa products, which I know na interested kayo kasi yun nga nasa title, ilalagay ko na lang yung product name, yung mga items sa description box, at saka yung time kung saan ko siya actually i-review para kung doon lang kayo interesado mag-skip na lang kayo doon. Kasi, guys, marami akong chika today. So, ayun lang. Let's start! So, para sa foundation, meron akong dalawa. Yung bago kong Fit Me at saka yung bago kong L'Oreal Infallible. Pero hindi ko sila gagamitin dalawa. Kasi, gagawin ko sila ng separate na review. Kasi gabi na ngayon, hindi ko na sila mare-review. So, parang first impression lang. And ayoko, gusto ko i-save sila talaga dun sa pinaka-review para lahat talaga ng thoughts. Kasi kahit ako excited din akong i-review ko to. So, nag-blower nga pala ako today. Kasi sa lahat ng videos ko, wala pa akong maayos na buhok. Like, siguro yung prom makeup lang yun. Kasi diba may flower crown and everything. Pero wala pa talaga as in yung nag-ayos talaga ako. So, binlower ko siya at nilagay ko lang siya dyan sa likod para hindi siya buhaghag. Nakakainis kasi yung camera ko kasi ang labo niya nga. Kasi yung bawat hibla ng buhok kong tumitikwas, kitang-kita sa camera. Ano ba yan? Noong may epal palagi yung kapatid ko. So, pasensya na nga pala, hindi ko mabibigyan ng justice to mga makeup na gagamitin ko kasi malabo yung camera ko. May nag-comment kasi ng gano'n sa previous video ko. So, pasensya na po kasi eto lang yung afford ko. iPhone 5 lang po ang gamit ng ate nyo. Ano, yun lang po. So, mag-aayos muna tayo. Mamaya na tayo sa face. So, gagamitin ko ito. Aking Maybelline na Fit Me Concealer and ang shade nito is in 20 Sand Sable. And 290 na siya yung official price niya. Pero, so, nag-sale kasi Maybelline ng 25% off. So, doon ko siya kinuha nung sale. So, habang nagbe-video ako, biglang umulan. Lalagay ko muna siya sa Eyes for Eyeshadow Primer. So, ayan. Tingnan natin kung saan makakarating yan, dalawang dot na yan. Ang gagamitin ko rin pala itong mga oval brushes na bigay sa akin ng tita ko. Ano naman ito sa DV, sa mga online shop. So, if ever na interested kayo, baka same lang sila ng quality, same lang ng performance niya. Ang dali niya lang gamitin, tsaka parang ang soft niya rin. So, for the eyeshadow, gagamitin ko itong Spring Fling na 12 pieces na neutral eyeshadows. Ang brand nito ay Jasmine Labelle. And hindi familiar sa akin yung brand. So, i-test out lang natin if ever na maka-encounter nyo tong palette na to. I will take this para sa buong eyelids. Kasi diba naglagay tayo ng concealer? Gagamitin ko yung ganitong brush. And nga pala, medyo na-appreciate ko na yung mirror na ito kasi yung sa Miniso. Yung mirror na magnified, yung naka-zoom in sa face mo. Dati hindi ko siya na-appreciate kasi kitang-kita lahat ng pimples mo, lahat ng wrinkles mo dito sa ano na to. Pero ngayon, na-appreciate ko na lalo na pag nagfe-film ako. Kahit na medyo malayo siya, kahit na andyan siya, diba? Nakikita ko pa rin yung frizz ko. And na-swatch ko na rin tong eyeshadow palette na to. Medyo powdery na siya. So, for the crease, kukunin ko ito ang color na ito. Kukunin ko ulit yung malaki kanina. And ayun yung ipang-blend ko dito sa ito. Pero lang itatapos ko lang siya para hindi mag-blend yung product. Hindi ko naman may nagbago. Ano ba? If ever na wala, baka hindi na naman na ano lang camera ko. Ito naman in-expect yung super duper na difference kasi hindi naman ganun ka-dark yung color nito. Parang darker pa nga yung labas niya dito sa eyes kaysa dito sa palette. Ito mga technique na ginagawa ko dito, mga pinagagagawa ko dito, hindi ko alam kung acceptable ba siya sa ruling ng makeup industry, makeup world. Pero it works naman di ba? Tsaka kung mali, edi mali. So, kuha na lang ako ng fluffy brush, yung clean fluffy brush para i-blend to lahat. Ito na lang yung gagamitin ko for the inner corners. And iaano ko lang siya ng fingers ko para andun talaga yung pigment. Ooh, look at that. Grabe. Ita-tap-tap ko lang siya parang nandun. So, nilalagyan ko nitong color red na to. Para lang magkaroon naman siya na ng pagka-color red something. Kasi parang sobrang flat, black and white dimension lang siya. So, dadagdagan ko lang ng red sa crease at sa outer part.
So, for the lower part, lalagay ko lang ulit yung red at saka yung dark. Medyo black na color kanina pinagalit. Minix ko na siya dito. And then, ilalagay ko lang siya dito sa outer half ng eyes. And then, blend. So, for the eyeliner, gagamitin ko itong Maybelline na Hyper Ink Liquid Liner. Hindi ko ito nasama sa haul ko, so dito ko siya sasabihin. Ang regular price niya is $199, pero nakuha ko siya on sale. 25% off din. Hindi ko alam kung magkano, hindi ko maalala, pero yon 25% off. Gusto ko siya kasi sobrang dali lang gumawa ng wings sa kanya. Kaso ayoko lang yung pinaka-applicator kasi, ayan no, parang nagkakaroon siya ng crumbs dyan na tuwing i-dip ko siya, diba? I-dip mo siya dito sa loob. Pag binawasan mo siya, nagkakaroon siya ng crumbs. So, habang ginaganyan mo siya, parang nawa-wipe off din yung pinaka-applicator niya. Kaya, nagkakaroon ng crumbs. Pag naglalagay ako ng eyeliner, ayoko na masyadong marami. Kasi doon ako nagkakamali kumakapal yung eyeliner. So, as much as possible, binabawasan ko siya. Dito, kada bawas mo nga, lalo siya nagkakaroon ng crumbs. So, nandyan siya. Parang hindi na naging straight yung eyeliner ko kasi nga may crumbs siya dun sa loob. Pero, other than that, maganda tong eyeliner na Ipay. So, hindi rin kasi talaga pantay yung talukap ng eyes ko. Magpo-falsies na lang ako para hindi masyadong halata yung pagkakamali ko. Alright. One down. Iko-curl ko lang siya para magdikit silang dalawa. Actually, ayokong kino-curl yung falsies kasi nawawala siya sa ayos niya. Nakalimutan ko kasi i-curl kanina yung lashes ko bago. So, lalagyan ko na lang siya ng Maybelline Hyper Curl Mascara para lang magdikit silang dalawa. Pag nagkaroon kayo ng lagpas-lagpas dito sa baba, ayan, yung sa mascara or eyeliner or anything, patuyuin nyo muna kasi mas madali siyang tanggalin pag tuyo. And then, Q-tip na lang after pag tuyo na. Mas madali siyang tanggalin ng ganun kasi yung ganyan. Kasi pag basa pa, tapos wipe mo, kakalat lang siya dyan. Nakakahiya maglinis ng brows. Baka makita nyo parang makalbo yung brows ko. So, i-razor ko na lang. Mas gusto ko na yung razor ngayon kesa sa tweezers kasi mas malinis kasi siyang gamitin eh. Like yung final outcome ng kilay mo, ang linis. So, dahan-dahan lang. And then, lagi akong downward yung move ng razor. Nung last time na naglinis ako, gusto ko silang pantayin kasi sobrang hindi pantay yung kilay ko nung makapal pa siya. So, ang ginawa ko, pinantay ko. Hanggang sa naging ganyan na siya kanipis and hindi pa rin siya pantay. Ang pangit lang dito nga sa razor, yung isang mali mo lang, isang sobrahan ka lang ng push pababa, wala na yung kalahati ng kilay mo. Gusto ko talaga siya kasi sa tweezers kasi ang bilis and ang linis. And yung sinasabi na kakapal yung hair after tumubo pag ni-razor, hindi naman makapal. Siguro depende rin talaga sa ano ng buhok yun. Pero sa akin kasi hindi talaga as in. So, gagamitin ko itong NYX Eyebrow Gel and ang shade niya is NXS Espresso. So, pag ginagamit ko to, dinediretso ko siya sa brush. Nung dati kasi, nilagay ko siya dito and then nilagay ko siya sa kilay. Well, the problem is, ang bilis niya matuyo. Natuyo din siya dito sa kamay ko. So, dinidirekta ko na siya sa brush and ito yung gamit ko yung Zoeva inspired na brush. Galing to sa brush set ko na binigay ng Makeup Tools Warehouse PH. Ata ilalink ko sila sa description box para makita niyo. Nagsisqueeze out ako and pag lumabas na inaano ko na lang yung brush ko na ganun. Okay. Lalapit ako kasi walang zoom in etong cellphone ko. Kasi pag naka-backcam, ang hirap niya i-zoom in. Like, nag-grainy siya lalo. Grainy na nga siya, mag-grainy pa siya lalo. So, ako na lang lalapit. Nagamit ko na pala to dati kasi sobrang excited ko. So, i-share ko na lang sa inyo yung experience ko nun. Bez all day talaga siyang nandyan sa ano ko. Sa kilay ko, napagpawisan na ako lahat. Naging oily na ako, naghilamos na ako, dahil andyan pa rin talaga siya. Nahirapan din ako tanggalin siya gamit yung micellar water ng Garnier. Ang ganda niya kaso mabilis ka nga lang talaga kasi ang bilis na matuyo. For sure meron dito sa online shop. Wala lang ako ma-recommend kasi pinagdala lang ko sa akin ng aking tita galing sa States. So for the foundation, gagamitin ko na lang itong aking Sansa na Matte Finish Liquid Foundation and ang shade ko is in 2 at saka 3. Pinagmimix ko lang silang dalawa.
Meron din pala akong ginagamit ngayon, kaya parang feeling ko na nababawasan yung tigyawat ko. Naging smooth din yung skin ko. Pero secret muna, sabihin ko na lang sa ano ko, sa may favorites ko. Promise na, hindi ko na kayo papaasahin dun, no. Kasi diba sinabi ko gagawa ng April favorites, kasi din sa RMK na deodorant. So may mga nag-aantay pala. Pasensya na po. So, mas bet ko na pala ngayong gawing foundation brush itong flat top na ganito. Ito yung angled. Mas bet ko to kasi yung flat lang talaga. Kasi yung flat ganyan lang. Pag angled, pwede mo siyang i-ganyan. So, hello nga pala sa mga katulad ko dyan na pag walang magawa sa gabi, pag hindi makatulog, nag-makeup. Ayan, lalagyan ko na siya ng ganyan. Gagamitin ko muna yung dumi. Wait lang. Gagamitin ko ito aking ring finger. What can you say? Diba? Ang ganda niya nga. Parang, ang bilis niya rin mag-blend. Uy, ang ganda! Okay, hindi sila pantay. Kasi mas marami talaga yung nalagay ko dito. Pero ang ganda. So, para mag-set ng face, gagamitin ko itong aking Mary Kay na mini compact na ganite. At ang shade dito is beige 1. So, binigay ito sa akin ng tita ko, si Tita Lucy. Hi! Hindi ko kasi siya nabanggit dun sa ano ko, sa whole video ko. Hindi ko siya na-acknowledge ng mabuti. So, hi Tita Lucy, thank you dito. So, this is in beige 1. And, kinakabahan ako kasi yung beige 2 nga na liquid foundation nila ay maputi na sa akin. How much pa to, diba? Ito, try ko gamitin yung ganitong oval brush. Yung pangalawang malaki. Kasi yung iba, isa pang ano. Ilalagay ko kasi sa little under eye. Oh! Ang galing! Nag-smooth out agad siya, oh. So, for the whole face, gagamit na lang ako ng fluffy brush para hindi ganon kakapal. Like, ito, tap-tap ko lang siya ganyan. And maganda yung powder. Oh my god. Kinis na ulit yung fez ko. Kasi dati, diba, nung nagsimula ako mag-YouTube, ang kinis talaga ng fez ko. Like, as in, wala akong tigyawat, wala akong ano-ano. Best, nung nagsimula na ako mag-makeup ng kung ano-anong tinatry ko, lumabas na yan. Wala akong bagong contour and highlight palette. So, gagamitin ko itong aking Detail Contour and Blush Effect palette. At gagamitin ko ang usong-uso ngayon yung mermaid. Yung fishtail brush. Mermaid ba to? O fish? Parang mga fish para sa akin. Parang mga siyang sapsap. This is from the Peach Patch. Ilalagay ko rin yung link ng Instagram shop nila sa baba. So, gagamitin ko lang as usual itong aking color na to for my contour. Ooh! Grabe, nalagay niya agad lahat. Okay, i-blend ko na siya. Siguro kasi patusok ko yung dulo niya. Ang dali niya lang hawakan, as in, ang dali niya lang hawakan. Hindi siya nakakangawit. Kahit anong way mo siya nahawakan, okay lang. So, for the blush, wala akong bagong powder blush. So, gagamitin ko na lang is Chick Tint, and this is Lips and Blush Gelatin. Ito, this is from Organics by PH, and ang shade nito is in Rose Petal. So, I think naman mag-work naman siya pag naka-foundation. Sana. Okay, 3 dots and then ooh! Ang ganda niya sa cheeks. Naka-fresh. Okay, so for the highlight, gagamitin ko pa rin itong highlight shade dito sa Contour and Blush Effects na palette. And then for the lipstick, gagamitin ko itong Mary Kay na lipstick, and ang shade nito is in Mauve Moment. And ganito yung shade niya. May amon siya parang sweet. Candy, ganun. Okay. So, that's the lips. So, ilalay ko lang ang aking hair. So, guys, this is the finished look. So, ayan. Binaba ko lang yung hair ko para naman magmukha akong tao. So far naman, lahat naman ng bagong products na tinry ko ngayon is nagustuhan ko, and wala naman ako masyadong. Yung sa eyeshadow lang, I think, medyo powdery nga siya. Thank you so much for watching, guys. And sana nabigyan ko ng hustisya itong makeup tutorial ko na ito. At ayun lang. Oh my God. So yun lang, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe for more kagagahan from me. So ayusin ko ulit yung buhok ko kasi nag-blower ako today. Okay. So thank you guys so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye!